Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kababayan. Ito na naman tayo sa drama-rama sa Senado. Oh, paalala ko lang sa inyo ha, mahal ang budget ng impeachment trial na ito mga kababayan. Naalala niyo si Ping Lacson, sinabi niya mismo na 25 million yung budget ng Senado sa isang araw. Ha? So, puntahan natin. Kasi nasuplak na naman itong si Senator Risa Hontiveros, the way siya magtanong or sinasabi niyang clarificatory. Sinabihan na, ni-remind na sila kahapon na sana mag-ingat sila sa pagtatanong. Ito na naman siya ngayon. Strike 2 na. Nasa pangatlong araw pa lang kayo, tapos isang witness pa lang yung na prepresenta ninyo, ang dami niyo ng pagkakamali. So, puntahan natin yung pagsuplak o pag-remind na naman kay Senator Risa Hontiveros. Pasok, Senator Risa. Proceed, ma'am, and you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Para sa Counsel for the Defense, Mr. Presiding Officer, just for clarity, ano pong relevance nung video na ipinakita ni O, Attorney diba? Ano daw yung relevance ng video na ipinakita nung nag-cross-examine yung ni attorney, yung video ni Zulaika na umiiyak nung kapanahunan ng drama-rama din sa Quadcom noon sa House. Zuleika Lopez? Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. Yes. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor. The committee headed by Representative Joel Chua began investigating the Vice President and her people, even when Attorney Zulaika Lopez was being interviewed by the House Committee of Quadcom. Ganun pala sa ano 'no, sa mga ganito, yung mga impeachment na 'to, puwede palang magtanong pala yung mga hurado 'no, sa mga counsel ng defense. Committee, Your Honor, even if she was uh, answering the questions faithfully and to the best of her ability, she was cited in contempt, detained. Her lawyer was not allowed. Her lawyer was not allowed to be with her when they were trying to detain her in the women's correctional facility, Your Honor. So, Grabe Mr. naman kasi talaga yung ginawa nung House nung kapanahunan na yun 'no. Alam mo yun yung pumunta na dun yung tao, 'di ba nagbigay na ng respeto sa kanila. Hindi pa sila na ano, hindi pa sila nakontento na na-contempt. Kinulong na nila doon sa house, tapos gusto pa nilang ilipat sa koreksyonal. 'Di ba? Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan Hindi para naman magbanta? siguro gano'n. Gano'n ba yung ibig sabihin nila?
Your Honor, that is not the point. No. Mr. Presiding Officer, I am Tingnan mo, making a nakikipag-ano na siya. 'Di ba? Nakikipag-argumento na siya doon sa defense na dapat hindi ginagawa ng isang hurado. point through my question, and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic Sinabi ka na nga na hindi yun yung point nila. impression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President na prompt po ng detention ni Attorney Lopez na kanyang inilarawan sa ipinakitang video kanina. Kaya itinatanong ko kung yan ba ang posisyon ng depensa na pwedeng okay lang or pwedeng tanggapin ang grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta. Yes, Your Honor. Before counsel Yes, for Mr. Ayan. O makinig ka, Senator Risa ha. Ilang beses ka nang sinabihan. Meron naman kayong mga yun yung sinasabi ni 'di ba, ni Senator Pia Hontiveros na may mga abogado naman sila. 'Di ba? Naalala niyo din yung sinabi ni Senator Marcoleta na yun yung mahirap kapag walang gaanong, kumbaga hindi sanay sa mga ganito kapag hindi nga abogado. 'Di ba? Tapos nagalit siya. Hindi po yun, sir. Nag-aaral po ako. Pinag-aaralan ko po lahat. Ngayon sinabihan ka na noong una mong tinanong na ano yung basihan mo na impeachable 'to? Anong nangyari? 'Di ba nagkaroon ng ng closing, ng final? Nag-closing na yung abogado? Na 'Di ba, yun yung nangyari doon? Ni-remind sila. O ito na naman ngayon. Mr. Presiding Officer. responded Sila siya. answers, although he already answered in the affirmative. No, Your Honor. I Hindi was naman just nag-yes yun Hindi yun yung dahilan nila. Na yun yung dahilan ng pagwala ni tawag dito, pagwala ni nag-meltdown si Vice President Sara. Hindi naman niya sinagot na affirmative yun, Senator Cheese. just referring to before. We'd like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting Ano nangyari doon nung nakaraan? Nagkaroon na ng closing. Yung closing statement na yung si Attorney Ligutan, Virgil Ligutan. evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, Mhm. or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness, which they can very well do Kaya so. nga dapat tapusin yun na yan Sa totoo lang. Sayang yung pera ng taong bayan diyan. At kung talagang talaga na talagang sa isip ninyo na may kakayahan yung Vice Presidente na gano'n nga yung gawin niya, kasuhan niyo na kasi. Drama-drama lang yan Sa totoo lang. May kinaso ba kay Vice President Sara sa NBI? Sa totoo lang mga kababayan, sila lang yung nakikinabang sa impeachment trial na 'to. Tayo na mga ordinaryong mga Pilipino, hindi tayo nakikinabang dito. Bakit?
Sila lang naman na nagge-gain ng spotlight diyan, eh. Tapos ang laki-laki pa ng ginagastos nila diyan. Dapat meron silang ano diyan, ha, meron silang accounting diyan. Mag-ano sila, mag-update sila sa taong bayan kung magkano na nagastos nila sa ano, sa 3 araw nilang pagta-trial diyan. Dapat mag-demand tayo. During their closing remarks. And when I allow him to speak by way of repartee to the peroration yesterday and discussion yesterday by counsel for the prosecution. But other than that, as agreed with some of the senator judges, we would try to limit the answers of the counsels for the parties. With your indulgence, Senator Judge Antiveros, please. I submit, Mr. Presiding Thank you, ma'am. Officer, may I just in closing make of record that I also appreciated and also submitted to the ruling of the presiding officer yesterday, because I appreciated that it partook of the history of impeachment proceedings in this court. Pinag-aralan ko rin po ng maigi ang mga nakaraang mga impeachment trials. O pinag-aralan mo pala, eh. Eh, bakit ganyan yung klase ng pagtanong mo? Meron ka ng parang experience ng pagtatanong. Sa impeachment trial. Eh, bakit ganyan ka pa rin? Ni-remind ka na kahapon, yung the way ka magtanong, ganun pa din. O hindi, ibig mong sabihin, hindi ka natuto? Or wala kang natutunan doon sa experience mo doon sa nakaraang mga impeachment trial? Kasi nga nung the way ka nagtanong kahapon, anong nangyari? Nagkaroon na ng final statement yung si Attorney Ligutan patungkol diyan sa article ng grave threat na 'yan. At di hamak na pati noon naging liberal ang pagpapahintulot nila sa mga Iba katanungan. naman noon, iba naman ngayon. Iba yung presiding officer noon, iba yung presiding officer ngayon. Kahit mali-mali yung mga tanong mo, eh, ano pang silbi na nag-ano kayo diyan, nagbigay kayo ng witness. Nagpalabas sila ng witness, nagtatanong sila, may cross-examination. Katanungan ng mga senator judges para lang mas maliwanagan ang iba't ibang punto. So I again thank the good presiding officer and again reiterate my submission to his ruling and thank the good counsel for the defense for his response. We thank Senator Antiveros for Thank indulgence and understanding. Senator Villanueva. So ayan mga kababayan 'no, naka-strike 2 na 'to si Senator, Risa Hontiveros sa yung klase ng pagtatanong niya ba. Kasi alam niyo naman yung nangyari nung nung nakaraan na sa palagay niyo impeachable ba 'to? 'Di ba, dun tinanong niya yung ano, yung sa prosecution, yung attorney, yung counsel, yung private counsel. So, sinagot siya. Oh, tapos anong sabi nung counsel, parang nag-closing statement na nga yung ano, yung si Attorney Ligutan, Virgil Ligutan. So, kaya nga nire-remind sila kasi nga may mga proseso nga. Eh, sayang naman yung paglabas may witness pa na ano, may witness pa kayong ilalabas sa susunod diyan. Tapos malalaman natin na parang ano na, closing statement na yung nangyari nung kahapon. Dito pala tingnan niyo ha, meron na pala 'tong kriminal. Meron na palang criminal case itong si Vice President Sara Duterte. Oh, NBI, National Bureau of Investigation, Department of Justice, nakasuhan si Duterte ng inciting to sedition at grave threats. Oh,
Tapos ini-impeach nila, 'di ba? Nantok ako dun, Ang mga reklamong kriminal ay nag-ugat sa kanyang kontrobersyal na pahayag sa isang online press conference noong November 2024. Ito din ngayon yung impeachment nila, oh. Ano na bang update dito kung sinabi nag-utos na siya ng isang assassin? Nag-utos na daw ng isang assassin. May sinabihan na siyang tao, 'di ba? Meron na palang criminal case si Vice President Sara Duterte, hindi pa sila nakontento, 'di ba? National Bureau Investigation at saka Department of Justice. Tapos ini-impeach pa dito si Vice President Sara Duterte. Grabe 'no? Parang ngang ano, parang ngang parang ngang kahit hindi ka man sang-ayon dun sa mga sinasabi ni Vice President Sara dahil sa nag-meltdown siya sa sobrang init ng ulo siguro niya 'no, na high blood na, hindi niya na alam kung anong mga pinagsasabi niya, na ano, nauna na yung ano, yung emosyon, hindi na nakapag-isip kung ano-ano ng pinagsasabi. So, hindi naman talaga dapat sinabi niya yung meron na siyang sinabihan na tao, na kapag nawala siya, gano'n yung gagawin doon sa tatlo. Pero yun nga, Senator, Risa Hontiveros, sana naman 2 beses ka ng pinagsabihan, sana naman makinig ka. 'Di ba mga kababayan, ano yung ano niyo, ano yung masasabi niyo dito na ilang beses ng pinagsasabihan si Senator Risa Hontiveros tapos ipagyayabang niya pa na, malaya daw yung mga kasi naka-experience na nga siya na ng impeachment trial nung kapanahunan ni kailan ba yung kay Corona? Kasi siguro nga panahunan ni Corona, 'di ba? Pinagyabang niya pa na open daw yung naging presiding officer noon sa mga pagtatanong nila. Bakit mo iko-compare noon at ngayon? Magkaibang tao 'yan. Diyos ko naman. So ayan, maraming maraming salamat. Ano yung masasabi niyo dito? Strike 2 na si ano, si Senator Risa Hontiveros. Pa pang-ilan pa kaya? Kailan naabot yung strike nito? Ay naku. Ayan, God bless. Ingat palagi sa atin lalong-lalo na yung mga OFW.